Kabanata 371. Hiniling ni Benjamin sa bodyguard na paandarin ang sasakyan papunta sa entrance ng mall. Pagkalabas nila ng gusali, mabilis na kinuha ng bodyguard ang kanilang mga gamit at ipinasok sa kotse. Mr. Graham, hayaan na natin. Sumakay ka. Matapos buksan ni Benjamin ang pinto ng kotse, binuhat niya ang mga bata sa kotse. Ganoon din ang ginawa ni Erisa. Matapos ikabit ang kanilang mga seatbelt, isinara ni Benjamin ang pinto ng kotse. Nang hindi na kailangan pang himukin siya ni Benjamin, pumasok si Erisa sa kotse, isinara ang pinto, at ikinabit ang kanyang seatbelt. Kinuha ni Benjamin ang susi ng kotse mula sa kanyang bodyguard at humakbang papunta sa kabilang side para pumasok sa sasakyan. Maya-maya pa ay umalis na sila. Nang makita ni Miranda York si Erisa, nanlaki ang kanyang mga mata. Kailan siya bumalik? Nang mapansin niya ang lalaking kasama ni Erisa, mas lalong nanlaki ang mga mata niya. Ang gwapo niya, at saka, siguradong mayaman siya. Paano makukuha ng babaeng ito na si Erisa ang lahat? Sino ang lalaking iyon? Napakagat ng ngipin sa selos si Miranda habang nakatitig sa mamahaling sasakyan at sasakyan ng mga bodyguard na nakasunod sa sasakyan ni Erisa. Agad siyang tumawag sa bahay. Ma, ngayon ko lang nakita si Erisa. Buhay pa siya, at may kasama siyang lalaki. Sigurado siyang sugar baby ng iba. Nagkunwari pa siyang hindi niya ako kilala noong tinawag ko siya. Tumanggi si Miranda na maniwala na si Erisa ay may maayos na relasyon sa lalaki, kaya't sinasadya niyang binaluktot ang katotohanan at gumawa ng isang mapangahas na kwento. Hindi nagtagal, narinig ni Regan York, ama ni Erisa, ang mga salita ni Miranda. Dahil sa galit, ipinatong niya ang kanyang palad sa coffee table at sumigaw, nakakainis. Bakit hindi siya umuwi para makita kami kung buhay pa siya? Pamilya pa rin ba ang tingin niya sa atin? Huwag kang magalit, kakabalik lang siguro ni Isa. Baka pumunta siya at bisitahin ka bukas. May posibilidad din na maling tao ang nakita ni Miranda, pagpapakalma ni Heather Lane kay Regan, na ipinakita ang sarili bilang isang mabait na ina na tumatayo para kay Erisa. Paano siya nakakuha ng maling tao? Paanong hindi makikilala ni Miranda ang sarili niyang kapatid? Napangisi si Regan, kasuklam-suklam na babae. Nawala siya at pinalinas niya ako pagkatapos ng kalat niya, at ngayon, walang kahihiyang naging mistress siya. Kahit walang hiya siya, hindi ako. Tawagan mo siya ngayon at bumalik siya kaagad dito. Babaliin ko ang mga paa niya. Lihim na natuwa si Heather sa galit ni Regan. Wala akong number niya, maingat na sabi ni Heather kay Regan. Nagsalubong ang kilay ni Regan. Tama yan, matagal na siyang nawawala. Wala kaming number niya ngayon. Tawagan ang kanyang lumang numero. Naiwan na walang pagpipilian, idinial ni Heather ang lumang numero ni Erisa, ngunit hindi natuloy ang tawag. Hindi mapupunta ang tawag. Damn it! Inihagis ni Regan ang remote ng telebisyon sa sobrang galit. Gayunpaman, walang ideya si Erisa kung gaano siya minumura ng mga York. Pagkabalik nila ni Benjamin sa tirahan ng Graham, dinala niya ang 5 bata sa itaas para sa kanilang shower. Pagkatapos mamili ng buong gabi, pagod na pagod ang mga bata. Nang matapos sila sa kanilang pagligo, lahat sila ay masunuri na natulog para matulog. Umalis na lang si Erisa para mag-shower nang makatulog na ang mga bata. Saktong pagsara niya ng pinto sa likuran niya, 4 sa mga bata ang naupo ng tuwid sa kanilang mga kama. Ang sumunod na ginawa nila ay kinuha ang kanilang mga laptop at nagsimulang gamitin ang mga ito. Ang tanging nananatiling tulog ay si Jesse. Sabi ni Gavin, we have to be extra careful. Ang galing talaga ng hacker ni Benjamin. Binigyan siya ni Zachary ng kumpiyansa ng ngiti at sumagot, walang anuman ito sa akin. Tumango si Oliver. Huwag kang mag-alala, Gavin. Parehas tayong magaling. Hinimok ni Jasper, bilasan natin kung ganoon. Kaya naman, mabilis na nag-type ang 4 na bata. Wala pang 1 minuto, lumabas ang nilalaman na hiniling ni Benjamin sa kanyang mga tauhan na gawin. Nang mapagtonto ng mga bata kung tungkol saan iyon, nanlaki ang kanilang mga mata, at nanlambot ang kanilang mga panga. Pagkatapos, lumingon sila sa isa't isa, naguguluhan. Si Jasper ang unang nagsalita. Nandito na kaming lahat, bakit niya pa hinahanap ang mga bata? Oo, kakaiba. Napakunot ang noo ni Zachary, nalilito rin ang kapatid. Pagkatapos ay sinabi ni Oliver, sino ba talaga ang hinahanap ni Mr. Graham? Bakit niya ginagamit ang litrato ni Gavin? Sa sandaling iyon, isang kislap ang lumipas sa mga mata ni Gavin, at mamulong siya, maaari ba na, marami pa tayong mga kapatid.
Kabanata 372. Samantala, nang bumalik si Erisa sa kanyang silid, tinawag niya si Bradley. Bradley, may balita ka na ba tungkol sa bata? Hindi, sagot ni Bradley habang patuloy niyang sinusuri ang data sa kanyang computer. Boss, nakatanggap ako ng bahagi ng data. Inaayos ko pa. Kapag tapos na ako, isa-isa nating sukleyan ng mga lungsod. Nang marinig iyon, nagsalubong ang kilay ni Erisa. Ito ay mahirap, ngunit ito lamang ang paraan upang mahanap ang aking anak. Kahit gaano kahirap ito, hindi ako susuko. Padalhan mo ako ng kopya. Makalipas ang ilang segundo, may pumasok sa isip ni Erisa. Say, sa tingin mo saan kaya ipinadala ni Dana ang bata? Kaya ba niyang iayos na makasama sila ng mga kaibigan o pamilya? Boss, ang bait mo. Bakit hindi ko naisip ito kanina? Malamang ito, kung ninakaw ng babaeng iyon ang bata para pigilan si Benjamin sa pagkuha ng bata, tiyak na gugustuhin niyang manatiling kasangkot. Kung hindi niya papalakihin ang kanyang pamilya o mga kaibigan ng bata, malamang na ipinadala niya ang bata sa kung saan. Makakahanap pa rin kami ng mga pahiwatig sa kinaroroonan ng bata. I'm going to check her connections ngayon. Dadaanan ko ang bawat isa sa kanyang kakilala. Tapos, magpapanggap akong lalapit sa kanila at titingin sa kanila, bulalas ni Bradley. Naisip ni Erisa na magandang plano iyon. Hindi bababasa, ito ay isang mas mahusay na plano kaysa sa pagpunta sa lahat ng mga bata sa isang tiyak na edad sa bansa. Tingnan ang magkabilang panig, ang itinuro sa kanya ni Erisa, dahil ayaw niyang makawala sa kanya ang anumang mga pahiwatig. Oo, boss, pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, umalma si Bradley, boss, stay calm. Hahanapin namin ang bata ng walang karagdagang pagkaantala, ngunit ito ay magtatagal. Kailangan mong ihanda ang iyong sarili sa posibilidad na hindi natin mahahanap ang bata sa lalong madaling panahon. Alam ko, ipadala sa akin ang data sa ilang sandali. Remember to take breaks too, sabi ni Erisa kay Bradley bago pinatay ang tawag at tumungo sa banyo. Pagpasok pa lang niya sa banyo, tumakbo pabalik sa kanilang kwarto ang apat na bata na nasa may pintuan. Walang nakakaalam na naroon na sila kanina. Napatingin si Gavin kina Jasper, Oliver, at Zachary. Pagkatapos ay sinabi niya sa mataimtim na tono, hinahanap din ni Mommy ang batang ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Zachary habang tumungo at sinabing, parang may anak pa si Mommy. Sa sandaling iyon, nagbahagi ng tingin sina Jasper at Oliver. Iminungkahi ni Oliver, bakit hindi natin tanungin si Mommy tungkol dito? Agad namang napaangat ang ulo ng iba para tignan siya. Kumunat ang noo ni Jasper at umupo sa couch. Ilang beses na kaming nagtanong sa kanya ng mga bagay-bagay noon, pero wala namang sinasabi sa amin si Mommy. Talaga bang sasagutin niya tayo kung tatanungin natin siya ng ganito? Natatakot siguro si Mommy na mag-alala tayo, at iyon ang dahilan kung bakit ayaw niyang sabihin sa amin ang tungkol dito, determinadong sabi ni Zachary bago bumaling kay Gavin. Parang Gavin lang, wala kaming alam sa kanya nung nasa ibang bansa kami. May tinatago si Mommy sa atin. Wala siyang sasabihin sa atin. Tumango si Oliver. Ilang sandali pa, kumurap si Gavin. Kung ayaw ni Mommy na malaman namin ang tungkol dito, magpapanggap kaming hindi alam ang tungkol dito. Sinulyapan siya ni Zachary bago nagpahayag ng pagsang-ayon. Oo naman, maaari tayong magpanggap na walang alam, ngunit maaari rin nating palihim na hanapin ang batang iyon. Napatingin naman si Zachary kina Oliver at Jasper. Walang masabi ang dalawang nakababatang kapatid niya, dahil binabalak nilang sundin na lang ang sinabi ng kanilang mga kuya. Paano natin sisimulan ang paghahanap sa kanila? Naguguluhan si Jasper, kahit na ang kanyang ina at ama ay walang ideya kung nasaan ang bata. Nang marinig ang tanong ni Jasper, natahimik ang apat na magkapatid. Simulan natin ang paghahanap sa pamamagitan ng paghahanap kung paano nawala ang bata. Sigurado akong may mahahanap tayo mula roon, di ba? Oliver blur out. Iyon din ang naisip ni Gavin at Zachary. Inagaw ako ni Dana noon, kaya natural, kinuha din niya ang kapatid natin. Magsisimula tayo kay Dana. Isang palihim na kislap ang dumaan sa mga mata ni Zachary. Lumingon sina Oliver at Jasper sa kanilang kapatid, Zachary, may naisip ka bang plano? Sinenyasan sila ni Zachary na lumapit sa kanya bago ito bamulong. Titingnan natin ang kinaroroonan ni Dana 5 taon na ang nakakaraan. Agad namang nagliwanag ang mga mata ni na Oliver, Jasper, at Gavin. Iyan ay isang magandang ideya. Paano natin gagawin ito? Tanong ni Jasper. Gaano kalokohan?
Hinampis ni Zachary sa ulo ang kapatid. Sa pamamagitan ng pagsuri sa footage ng surveillance. Kabanata 373. Sinulyapan ni Oliver si Zachary at pinaalalahanan siya, hindi sa lahat ng dako ay may surveillance camera 5 taon na ang nakakaraan. Tama, pero pagkakataon pa rin. Baka makakita tayo ng clue or two, confident na sabi ni Zachary bago bumaling kay Gavin. Gavin, naaalala mo pa ba kung ilang taon ka noong pinabalik ka kay Mr. Graham? Tumango si Gavin. Kahit siya mismo ay hindi maalala, napag-usapan na ito ng kanyang pamilya noon pa man. I think pinabalik ako ilang araw pagkatapos kong ipanganak. Mayroon kaming surveillance camera sa may pintuan, kaya makikita rin namin ang oras. Sa sinabi nito, mabilis na hinanap ni Gavin ang surveillance footage. Di nagtagal, ang 4 na lalaki ay tumapik upang tingnan ang camera ng pagsubaybay sa bahay. Samantala, nasa kanyang pag-aaral si Benjamin nang biglang tumunog ang mga alarma ng sistema. Isang maingat na tingin ang bumungad sa kanyang mga mata. Hindi napigilan ni Benjamin ang nanghihimasok. Sa halip, tiningnan niya ang impormasyon ng nanghihimasok sa halip. Mr. Graham, may nahak sa surveillance system ng Yaleview, ang butler na si Edwin, ay mabilis na nagulat kay Benjamin pagkatapos matanggap ang balita mula sa bodyguard. Naiintindihan ko, pwede mo namang iwan. Matapos titigan ang tuldok na natunton nila, tumayo si Benjamin at lumabas ng study. Wala tayong kailangang gawin tungkol dito. Naguguluhan na tanong ni Edwin. Magpahinga ka na, ang tanging sinabi ni Benjamin sa kanya bago siya umakyat. Nang mapansin ni Edwin na tila hindi nabigla si Benjamin sa balita, wala siyang ibang magagawa kundi huwag pansinin ang bagay na ito ayon sa utos. Biglang binuksan ni Benjamin ang pinto ng silid ng mga bata at tinitigan mismo ang mga mata ng 4 na lalaki na nanginginig. Busted! Baka sa mukha ng 4 na lalaki ang takot at pagkabalisa. Natakot sila na baka mawala ang galit ni Benjamin. Kasabay nito ay mabilis na pinatay ni Gavin ang kanyang laptop. Anong ginagawa mo? Tanong ni Benjamin sa mahinang boses, ang kanyang seryosong ekspresyon ay nakakatakot. Mabilis na tumayo si Gavin sa harap ng kanyang mga nakababatang kapatid bago tumingin kay Benjamin. Naglalaro tayo. Nagtaas ng kilay si Benjamin at tinitigan ang nakahigang bata. Sa sumunod na segundo, mahigpit niyang pinagdikit ang mga lobby. Gavin, kailan ka pa nagsimulang magsinungaling? Ilang araw na lang pero nagsisinungaling na rin siya. Sinaman ng tingin ni Gavin si Benjamin. Nang makita ni Benjamin ang pagmamatigas sa mukha ng kanyang anak, bigla siyang nakaramdam ng pananakit ng ulo. Bakit mo nahak ang surveillance camera ng bahay? Habang nagsasalita siya, inilibot niya ang tingin sa 4 na bata. Agad namang nagilty ang mga lalaki. Kung tutusin, sila ay mga bata lamang, sila ay magpapanik kapag sila ay nahuli ng walang kwenta. Sa wakas, nag-ipon ng lakas ng loob si Zachary at sinabi kay Benjamin, may sinusuri lang kami. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata sa paraan ng pagprotekta ng magkapatid sa isa't isa. Ano ang iyong sinusuri? Nagulat si Benjamin nang matuntan niya ang kinaroroonan ng hacker sa kwarto ng mga bata kanina. Akala niya ay si Erisa ang nasa likod ng pangahak pero ang mga lalaki pala. Ang mga lalaki ay nagpatuloy sa paglapat ng kanilang mga lobby. Samantala, nang matapos si Erisa sa kanyang pagligo, lumabas siya upang marinig ang mga boses sa labas. Nagtataka, lumabas siya ng kwarto, at nakita niya si Benjamin na nagtatanong sa mga lalaki. Kasabay nito, ang mga batang lalaki ay nakayuko, na tila sila ay pinapagalitan para sa isang bagay na kanilang nagawang mali. Anong problema? Nilinggan ni Erisa ang seryosong lalaki. Napatingin si Benjamin sa gilid bago nagdilim ang kanyang mga mata. Kalalabas lang ni Erisa sa shower, nakasuot ito ng lace, nightgown. Ang kanyang balat ay partikular na kaaya-aya laban sa tela, at siya ay nakakakuha pa ng amoy ng halimuyak mula sa kanyang direksyon. Napalunok si Benjamin. Kailangan mong tanungin sila tungkol dito. Umiwas ng tingin si Erisa sa nagbabagang tingin ng lalaki at sa halip ay tumingin sa mga bata. Anong meron? Bakit hindi ka natutulog? Malinaw niyang naalala na naghintay siya hanggang sa makatulog sila bago tumungo sa kanyang shower. Gayunpaman, hindi lamang sila natutulog, kundi pati sila ay tinanong ni Benjamin. Naguguluhan si Erisa. Napakagatlabi lang si Gavin sa katahimikan. Matapos ang isang sulyap kay Gavin, nagpa siya si Zachary na maglinis. Mommy, may gusto kaming tingnan, kaya nahak namin ang surveillance system ng bahay ni Mr. Graham. Napabuntong hininga si Erisa. Para saan? Ang mga bata ay naging magulo kamakailan. Bakit nila ginawa ito?
Kabanata 374. Sa takot na magalit si Benjamin, ninakawan ni Erisa ang lalaki at sinalubong siya ng makitang seryosong ekspresyon ni Benjamin. Ang isang malaking bahagi ng kanyang kumpiyansa ay tumakas sa kanya, at si Erisa ay bahagyang bamulong. Hindi nila sinira ang iyong surveillance system, hindi ba? Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Natahimik siya. Mami, hindi namin ginawa. Pumasok na lang kami sa system para sa surveillance footage, nagmamadaling sabi ni Jasper. Tama na yan. Wala kaming ginawa. Sinilip lang namin ang impormasyong gusto namin, bulong ni Oliver. Kaya mas lalo pang na-curious si Erisa. Lumapit siya sa kanyang mga anak at yumuko. Sabihin mo kay Mami kung ano ang hinahanap mo. Kaagad, tinakpan ng mga lalaki ang kanilang mga bibig at tiningnan siya ng masama. Nagtaas ng kilay si Erisa. Kakaiba ang kinikilos nila, naisip niya. Kaya, hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, maging tapat ka. Nang marinig iyon, tumingin sila sa kanya bago palihim na sumulyap kay Benjamin. Gusto lang naming malaman kung kailan ako ibinalik ni Dana. Huling bulong ni Gavin. Isang panginginig ang bumalat sa katawan ni Erisa. Bakit mo ito tinitingnan? Si Benjamin ay nalilito gaya niya habang nakatingin sa mga lalaki. Matapos silipin si Erisa, nagsimulang mag-alala si Gavin sa kanyang mga lobby. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo at bamulong, gusto naming tumulong na hanapin ang isa pa naming kapatid. Kuya, saglit na hindi maintindihan ni Erisa ang kanyang sinasabi. Pagkatapos ay nilinaw ni Zachary ang mga salita ni Gavin sa pagsasabing, Mommy, we're just hoping na mahanap ang iba naming kapatid ng mas mabilis. Naninigas si Erisa, siya ay namangha at nalito kung paano nila nalaman ang tungkol dito. Natagpuan din ito ni Benjamin na kakaiba. Nilinggan niya si Erisa at tinanong, nasabi mo ba sa kanila ang tungkol dito? Hindi, bulalas ni Erisa. Pagkatapos ay ginulo niya ang kanilang buhok at nagtanong, paano mo nalaman ang tungkol dito? Muli, tumahimik ang mga lalaki. Pagkatapos ng lahat, sila mismo ang nakakaalam nito. Narinig mo ba ang usapan natin? Pinanliitan ni Benjamin ang mga mata sa mga lalaki. Hindi pwede. Sinamon siya ng tingin ni Zachary. We found out after hacking into your phone, pagtatapat ni Gavin habang nakatingin mismo kay Benjamin. Nagtaas ng kilay si Benjamin, iniisip, the little punk's gutsy. Hindi ako makapaniwalang hinahack niya ang phone ko ngayon. Napatingin si Erisa kay Benjamin mula sa gilid ng kanyang mga mata. Nang mapansin niyang tinakat ng lalaki ang mga bata ay mabilis niya itong niyakap. Kasabay nito, pinaalalahanan niya sila, hindi mo na mahak ang mga telepono ng mga tao na tulad nito sa susunod, nakuha mo ba? Kung kailangang maging matapat si Erisa, kung minsan ay nakita niya ang mga bata na medyo matalino upang hawakan. Tumango ang mga lalaki. Okay, Mami, nag-alala lang kami sa'yo. Gusto naming malaman kung bakit ka umiiyak, mabilis na paliwanag ni Oliver kay Erisa, na ayaw niyang mapag-alitan siya. Nakahinga naman ng maluwag si Erisa sa sagot nito. Sa huli, siya ang may kasalanan. Ayaw sabihin ni Mommy sa'yo dahil natatakot ako, baka mag-overthink ka. Dahil doon ay nagliwanag ang mga mata ni Zachary. Mommy, may anak ka na ba talaga? Nakatitig sa mga masigasig na lalaki, tumango si Erisa. Pero hindi mo siya baby brother, kuya mo siya. Napaawang ang gilid ng lobby ni Zachary dahil doon. Isang kuya, ako ay magiging mas malayo sa linya. Mami, kuya ko rin ba siya? Mabilis na tanong ni Gavin. Nilinggan ni Erisa si Gavin at bamantong hininga. Nakalimutan ko. Hindi ko alam kung sino ang mas matanda at kung sino ang mas bata. Hindi man lang nakita ni Erisa ang kanyang mga anak bago nila dinala ang kanyang mga sanggol. Mami, bakit? Hindi mo sinabi sa amin ang tungkol dito. Bakit mo itinago ito sa amin? Pati si Gavin. Reklamo ni Oliver. Binigyan siya ni Erisa ng isang apologetic smile. Hindi ko ginustong mag-alala ka. Right then, Gavin excitedly asked, Mommy, ibig sabihin 6 tayo. Tumango si Erisa. Iyon ay isang bagay na sigurado siya. 6 kayong ipinanganak noon. Nagtawanan ang mga lalaki, ngunit sa sumunod na segundo, bamantong hininga sila. Nasaan ang kapatid na hindi pa namin nakikita? Ang iilan sa inyo ay hindi dapat magpulala. Hahanapin siya ni Daddy, babala ni Benjamin sa mga bata. Mahahanap natin siya ng mas mabilis sa higit pang tulong, giit ni Zachary. Hindi niya akalain na pinapalala nila ang mga bagay-bagay. Tama na yan. Itinago mo ito sa amin, ngunit nalaman pa rin namin ang lahat sa aming sarili. Ganyan tayo kakaya.
Confident na tinuro ni Jasper. Kabanata 375. Walang masabi si Benjamin para pabulaanan. Pagkatapos ng lahat, nagawa ng mga bata na i-hack ang kanyang telepono, na hindi isang bagay na kayang gawin ng mga normal na hacker. Muli, namangha si Benjamin sa kanilang kahusayan. Nang mapagtonto ni Erisa na natulala si Benjamin sa talino ng mga bata, isang tawa ang kumawala sa kanya. Kasabay nito, ipinagmamalaki niya ang talino ng mga bata. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na maaari niyang palayain ang mga ito. Hayaan mong hanapin ng mga matatanda ang kapatid mo, kaya huwag ka nang makialam dito. Kapag may nangyaring masama, madidistract ang daddy mo dahil ibang usapan na ang haharapin niya. Nagpaut ang mga boys bilang tugon. Bamantong hininga si Jasper, siguro hahanapin natin siya bago mo gawin. Tinapik ni Erisa ang ulo niya. Nag-aalala lang si Mommy na hindi mo sinasadyang masira ang sistema ng isang tao. Hindi ito ligtas. Mommy, mag-iingat po tayo. Giit ni Oliver. Nakangiting tinapik ni Erisa ang kanyang ilong. Sige, magmadali sa iyong mga kama. Gabi na ngayon. Kanina lang sila natutulog. Hindi ako makapaniwalang bumangon sila sa kanilang mga higaan para gawin ito. Napahadjejek si Zachary. Mommy, lahat ng ito ay dahil hindi mo sinabi sa amin ang tungkol dito. So ako ang may kasalanan. Sinaman siya ng tingin ni Erisa. Kaya lang, biglang niyakap ni Gavin si Erisa na natigilan bilang tugon. Anong problema, sweetheart? Mommy, huwag kang mag-alala. Tiyak na mahahanap natin ang kapatid ko. Naantig sa kanyang mga sinabi, tinapik ni Erisa ang likod ng bata at ngumiti ng may ngiti. Sige. Napatingin tuloy si Zachary kay Gavin at sinabing, Kuya. Gavin, baka kapatid mo siya. Lumingon sa kanya si Gavin. Oo, baka siya ang kuya ko. Napabuntong hininga si Zachary. Baka hindi na ako ang pangalawa sa linya. Isang nakakatuwang tawa ang pinakawalan ni Erisa. Humadjejek si Jasper kay Oliver. Ibig sabihin mas bata pa ako ngayon. Magkasing edad lang kayo. Nauna na lang lumabas ang isa, pang-aaliw ni Erisa bago hinikayat silang matulog muli. Bilasan mo sa kama mo. Gabi na. Gisingin mo ang bata, udyok din ni Benjamin nang makita niyang nakatalikod si Jessie sa kama. Iniwasan siya ng mga lalaki ng isang sulyap bago binigyan ng pisngi si Erisa at umakyat sa kanilang mga kama. Magandang gabi, Mommy. Magandang gabi, mga sweethearts. Pagkatapos ay pinasok sila ni Erisa. Magandang gabi, Mr. Graham. Sigaw ni Jasper kay Benjamin. Napaawang ang lobby ni Benjamin. Magandang gabi. Ganon din ang ginawa ni Zachary at Oliver. Sa kabilang banda, nagalit si Gavin kay Benjamin, kaya tumalikod ito at tumanggi na batiin siya ng magandang gabi. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin. Nang tulog na lahat ang mga bata, pinapante niya si Erisa sa kanyang silid. Iniwan ni Erisa na nakabukas ang nightlamp bago lumabas ng kwarto at isinara ang pinto sa likod niya. Napatingin siya sa direksyon ng kwarto ni Benjamin at nag-alinlangan. Gayunpaman, ang isang tiyak na tao ay hindi matagpuan nang siya ay pumasok sa silid. Sa halip, naririnig niya ang lagaslas ng tubig mula sa banyo. Saglit na natahimik si Erisa. Ano, tinawag niya ako dito, pero naligo siya. Sakto nang babalik na siya sa guest room, naglakbay ang boses ng lalaki palabas ng banyo. Pagbigyan mo ako sandali, pupunta ako dyan. Lumipat ang mga mata ni Erisa sa banyo, medyo nagulat. Nakikita ba niya ang mga pader? Paano niya nalaman na nandito ako? Gayunpaman, walang nagawa si Erisa kundi hintayin siya sa silid. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay lumabas si Benjamin mula sa banyo. Paglabas niya ay kanina pa nakatingin si Erisa sa mga dekorasyon sa kwarto niya. Nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto, umikot siya para tingnan siya. Sa pagkakataong iyon ay nagtama ang kanyang mga mata sa matipunong pangangatawan ng lalaki. Ito ay isang tanawin na medyo natigilan sa kanya. Napalunok si Erisa. Isang kislap ang lumipas sa mga mata ni Benjamin, at humakbang ito patungo sa kanya. Agad na bumungad sa kanya ang kakaibang amoy ng lalaki at bumalat sa kanya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Erisa habang namumula ang mukha niya. Nag-e-enjoy ka ba sa view? Ano, bumilis ang tibok ng puso ni Erisa, at nanginginig ang kamay. Kaagad namang nahulog ang piraso ng dekorasyong hawak niya sa kanyang mga kamay. Isang lalaking mabilis na tumugon, tumagilid si Benjamin at nasalo ito sa oras. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng bagay na ito? Tanong niya, isang mapanganib na kislap sa kanyang mga mata. Napalunok ulit si Erisa na gulat na gulat. Makalipas ang isang bit, pinisil niya, magkano?
Kabanata 376. Sumulyap si Benjamin kay Erisa at walang pakialam na sinabi, kahit ibenta ka ay hindi sapat para mabayaran ang kabayaran. Si Erisa ay sumasabog sa galit. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko ito ibinagsak. Anong ginawa ko? Tinaas ni Benjamin ang kanyang kilay na nakakatakot. Natigilan si Erisa saglit. Galit niyang tinulak siya palayo at tumayo sa gilid. At the same time, galit siya sa sarili niya. Paano ko hahayaan ang sarili ko na maabala sa kagwapuhan niya? Tiningnan ni Benjamin ang galit na ekspresyon nito mula sa gilid ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa amusement. Pagkatapos, ibinalik niya ang palamuti sa posisyon nito. Bakit mo ako pinatawag dito? Paalala ni Erisa kay Benjamin nang makita itong nag-aayos ng mga gamit niya na walang hilig magsalita. Lumingon sa kanya si Benjamin. Itinuro mo ba si Zachary at ang iba pang mga bata ng mga kasanayan sa paghak? Sandaling natigilan si Erisa. Hindi niya inaasahan na sasabihin niya ito. Oo, tumango siya bilang tugon. Sinundan siya ng kanyang mga anak mula pa noong sila ay maliit at natuto sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanyang ginawa. Higit pa rito, nagustuhan nila ang programming, kaya tinuruan niya sila. Sa kanyang sorpresa, ang kanyang mga anak ay nagpakita ng napakahusay na talento dito, at ang kanilang mga kakayahan ngayon ay nalampasan ang kanya. Dahil nalaman ni Benjamin ang kanilang mga kasanayan sa paghak, walang punto na itago ang mga ito sa kanya. Itinuro mo silang mabuti. Biglang puri ni Benjamin na ikinagulat ni Erisa na napatingin sa kanya. Gayunpaman, sinimulan niya itong punahin pagkatapos noon. Tama na magturo ng ilang mga kasanayan, ngunit mali na turuan sila ng masamang pag-uugali. Alam ni Erisa na sinisisi siya nito. Akala niya ay inaakusahan siya nito na pinahintulutan ng mga bata na ihak ang kanyang mga surveillance camera. Hindi ko alam na nahak ang mga bata sa iyong mga surveillance camera. Nakaramdam ng galit si Erisa sa kanyang maling akusasyon. At saka, anak mo sila, kaya hindi ba ito rin ang tahanan nila? Ano ang mali sa paghak sa mga surveillance camera sa kanilang tahanan upang makahanap ng isang bagay? Labag ba sa batas iyon? Nanatiling kalmado si Benjamin habang nakatingin sa galit na ekspresyon ni Erisa. Nagustuhan niya na tinawag niyang tahanan, ang lugar na ito. Hindi ko naman sinabing nilabag nila ang batas. Maaari nilang suriin ang mga talaan ng pagsubaybay anumang oras na gusto nila, sagot ni Benjamin na walang bakas ng galit. Natigilan si Erisa bago nagtanong, ano ang pinag-uusapan mo noon? Tumingin sa kanya si Benjamin na may malabong ngiti. Bakit ka nang gugulo? Galit na sagot ni Erisa, hindi mo ba ako sinisisi sa pagliligaw sa mga bata? How dare he deny it now? Sumagot si Benjamin, ang gusto kong sabihin ay huwag kang magsinungaling sa harap ng mga bata. Ngayon, natutong magsinungaling si Gavin. Natulala ang ekspresyon ni Erisa. Pagkaraan ng ilang sandali, tinitigan niya si Benjamin at sumagot, kailan ako nagsinungaling sa harap ng mga bata? Kumunat ang noo ni Benjamin. Ibig sabihin nagsinungaling lang siya sa harap ko. Naging mabagsik si Erisa habang nakatitig kay Benjamin. Kahit na may nasabi akong mali, ito ay para sa kapakanan ng ating mga anak. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Benjamin. Maraming beses kang nagsinungaling sa akin. Natigilan si Erisa. Muli niyang ibinabalita ito. Mayroon bang hindi kailanman nagsisinungaling? Hindi ka ba nagsinungaling dati? Naglakas loob ka bang manampa na hindi ka kailanman nagsisinungaling? Sagot ni Erisa. Hindi siya nakaimik sa sagot nito. Anong kasinungalingan ang sinabi ni Gavin? Bakit ka naghahanap ng mali sa akin? Simula nang lumaki siya sa'yo, hindi ba ibig sabihin natuto siyang magsinungaling sa'yo? Galit na nagpatuloy si Erisa. Si Benjamin ang nagpalaki kay Gavin, kaya kapareho niya ang ugali at ugali ni Gavin. Hindi ko masyadong nakasama si Gavin, kaya paano ko siya may impluwensyahan? Natuto man siyang magsinungaling, wala akong nakikitang mali doon. Minsan, ang isang kasinungalingan ay hindi nakakasakit ng sino man ngunit nakakabawas ng potensyal na pinsala. Nahuli ko sila, ngunit itinanggi pa rin nila na ginawa nila ito. Mahinang ungol ni Benjamin. Napasulyap si Erisa sa kanya at hindi napigil ang imulat ang mga mata. Natakot ang mga bata kasi masyado kang mahigpit. Sino ang maglalakas loob na magsabi ng totoo sa kanilang posisyon? Hindi ba't lahat sila ay nagsabi ng totoo pagkatapos kong tanungin sila? Kumunat ang noo ni Benjamin sa naging sagot niya. Masaya ba siya na pinakinggan siya ng mga bata? Hindi ba masama na magsinungaling ang mga bata? Malungkot na sagot ni Benjamin. Ayaw ni Erisa na ituloy ang pakikipagtalo sa kanya.
Mali na magsinungaling ang mga bata. Natigilan si Benjamin. Kabanata 377. Hindi inaasahan ni Benjamin na papayag siya. Kaya naman, ngumiti siya at sinabing, "So, kaya ano?" Napaawang ang lobby ni Erisa. "May sasabihin ka pa ba? Kung hindi, matutulog na ako." Tumingin sa kanya si Benjamin na may pagtataka. Dahil wala siyang masabi, tumalikod si Erisa at umalis. Sa pintuan, sinulyapan siya nito at pinaalalahanan, "Tandaan mong inumin ang iyong gamot." Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Benjamin, at ungol siya bilang tugon. Bumalik si Erisa sa guest room at nahiga sa kama. Hindi siya mapakali sa mahabang panahon. Isang matangkad at matipunong panlalaki ang paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan. Isa pa, kalalabas lang niya sa paliguan at nakatapis lang ng tuwalya. Humiga si Erisa sa kanyang kama at tinakpan ang kanyang mukha ng kumot. Maya-maya, sa wakas ay lumabas na siya mula rito na namumula ang mukha. Bigla niyang naalala ang tungkol sa bata at napaupo siya sa kama. Then, she checked her phone. May ipinadala sa kanya si Bradley. Kaya naman, kinuha ni Erisa ang kanyang laptop at binuksan ito. Binuksan niya ang email at nagsimulang tumuon sa investigasyon. Kung ang bata ay narehistro sa census, ang petsa ng pagpaparehistro ay dapat na malapit sa petsa ng kapanganakan ng bata. Pinaliit ni Erisa ang paghahanap sa mga batang nakarehistro sa loob ng ilang buwan. Nabawasan nito ng husto ang bilang ng mga bata. Pagkatapos, si Erisa ay patuloy na naghahanap sa mga talaan sa mahabang panahon. Alauna ng umaga ay lumabas si Benjamin sa kanyang pag-aaral at umakyat sa itaas. Nang babalik na siya sa kanyang kwarto, napansin niya ang liwanag sa ilalim ng pinto ni Erisa. Tumigil siya sa paglalakad at pumunta sa pintuan niya. Pagkatapos, kumatok siya sa pinto, ngunit walang sumasagot. Nakatulog ba siya at nakalimutang patayin ang ilaw? Binuksan ni Benjamin ang pinto at nakita ang kama, ngunit wala itong laman. Kumikislap ang kanyang mga mata. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid at napansin niya si Erisa na nakaupo sa coffee table. Siya ay abala sa trabaho bago ang kanyang laptop. Kaya, pinuntahan niya siya at tinanong, "Ano ang ginagawa mo? Bakit wala ka sa kama?" Napatalon si Erisa sa biglang boses. Pinandilatan niya si Benjamin at nagreklamo, "Tinakat mo ako." Multo ba siya? Paano siya lumitaw nang hindi gumagawa ng ingay? Nagtaas ng kilay si Benjamin at nagpaliwanag, "Kakatok ko lang." Talaga, napatingin sa kanya si Erisa na may pagtataka. Wala siyang narinig kanina. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata nang makita ang mga talaan ng pagpaparehistro ng mga bata sa screen ng kanyang computer. "Nahanap mo ba ang mga ito?" Napatingin si Erisa sa screen. "Nahanap sila ni Bradley. Inaayos ko ang data. Marami sa mga batang ito ay nasa kindergarten na ngayon, kaya dapat nating mahanap ang kanilang mga larawan sa mga talaan ng mga kindergarten. Kung gayon, dapat nating mahanap ang bata sa lalong madaling panahon." Biglang naging malungkot si Benjamin na naging sanhi ng tensyon na doon ang kapaligiran sa silid. Naramdaman ni Erisa ang biglang pagbabago ng kanyang kalooban at lumingon sa kanya. Gayunpaman, lumukso ang puso niya nang makita ang gwapo ngunit masungit na ekspresyon nito. "Anong mali?" tanong niya. Si Benjamin ay may nakakatakot na tingin. Malamig ang kanyang mga mata at may bahid ng galit. "Ano ang relasyon mo ni Bradley?" Nagalit si Benjamin nang maalala niyang dinala siya ni Bradley sa bilangguan ng umagang iyon. Natigilan si Erisa bago sumagot, "Hindi ba obvious? Tinawag niya akong i-boss, kaya tinuring ko siyang nakababatang kapatid." Kumunat ang noo ni Benjamin at nanatiling hindi masaya. Mukhang close sila. Nagdilim ang ekspresyon ni Benjamin sa isiping iyon. Hindi maintindihan ni Erisa kung ano ang mali sa kanya. Umiwas siya ng tingin at nagpatuloy sa kanyang pagsisiyasat. Biglang umupo si Benjamin sa tabi niya at kinuha ang laptop niya. Natigilan si Erisa. "Matulog ka na. Hahanapin ko ang bata." Ipinadala ni Benjamin ang larawan ni Gavin at gumamit ng software para iscan ang data. Nasilaw si Erisa sa kanyang husay. Sinaman ng tingin ni Benjamin si Erisa nang mapansin niyang hindi pa rin ito natutulog. "Dapat matulog ka na." Erisa pursed her lips and said, "Di ba dapat matulog ka na rin?" Naningkit ang mga mata ni Benjamin, at lumapit ito sa kanya. Binigyan niya ng malabong ngisi. "Gusto mo bang samahan kita?" Naramdaman ni Erisa ang mainit nitong hininga sa balat niya at nagsimulang mamula. Kabanata 378. Tumingin siya sa ibaba at sinabing, "Hindi iyan totoo." Nang kunin niya ang kanyang computer, walang choice si Erisa kundi ang matulog. Si Benjamin ay nagpatuloy sa pagtingin sa data.
Sinilip ni Erisa ang profile niya at idinagdag, dapat matulog ka rin ng maaga. Hahanapin natin bukas. Sinulyapan siya ni Benjamin at sinabing, okay. Di nagtagal, natapos na niyang tingnan ang listahan ng mga bata na nag-enroll sa kindergarten, ngunit wala siyang nakita. Kumunat ang noo ni Benjamin. Logically, ang isang 5 taong gulang na bata ay dapat na pumapasok sa isang kindergarten sa panahong iyon. Ang ilang mga bata ay nagsimulang dumalo ng mas maaga noong sila ay 2 o 3 taong gulang. Paanong hindi ko mahanap ang batang ito? Marahil, hindi pa man lang nakakapasok ang bata sa paaralan. Isinaalang-alang ni Benjamin ang lahat ng posibilidad. Ipinadala niya ang impormasyon kay Ethan bago pinatay ang computer. Matapos tingnan ng babaeng natutulog ay pinatay niya ang ilaw sa kwarto at umalis. Bumalik si Benjamin sa kanyang silid at tumawag sa telepono. Hanapin ang mga bata na hindi pumapasok sa mga paaralan, lalo na sa mga kanayunan. Oo, Mr. Graham. Inaantok na sagot ni Ethan. Nakahiga lang siya para magpahinga nang matanggap niya ang tawag sa telepono ni Benjamin. Sinabi ni Benjamin kay Ethan na ipapadala niya sa kanya ang data para tingnan niya. Pagkatapos noon ay ibinaba na ni Benjamin ang telepono. Nang sumunod na araw, hindi nakatulog si Ethan buong gabi. Kinaumagahan, dumating siya sa tirahan ng Graham at nagulat kay Benjamin. Mr. Graham, hindi ko mahanap ang bata sa mga batang nag-enroll sa kindergarten. Minsan na akong nag-check at may ilang iba pa akong tinitingnan, pero hindi namin siya mahanap. Lahat sila ay tumingin sa data nang hindi gumagamit ng anumang software. Gulat na gulat pa rin si Ethan matapos niyang malaman na may isa pang anak si Benjamin. Tiyak na marunong ng mga anak si Miss York. Kinilala siya ni Benjamin nang may pag-ungol at hindi na nagsalita pa. Nakita ni Ethan na nakasimangot ng malalim ang amo niya at nagtanong, Mr. Graham, may anak ka na ba talaga? Tumangala si Benjamin sa kanya at itinaas ang kanyang boses, 6 daw ang sanggol. Sila, natigilan si Ethan. Si Miss York at Miss Adams ba ang tinutukoy niya? Mr. Graham, masyadong maraming oras at pagsisikap ang kailangan para hanapin siya sa ganitong paraan. Bakit hindi mo na lang tanungin ng diretso si Miss Adams? Hindi, bumangon na lang si Erisa. Nang marinig niya ang mungkahi ni Ethan ay agad siyang tumutol. Naglakad siya papasok ng study na nakatingin sa kanila. Kahit tanungin natin siya, ako. Binalaan ako ni Dana na huwag sabihin sa iyo. Kumunat ang noo ni Benjamin at pinaalalahanan siya sa malalim na boses, huwag mo na siyang puntahan. Humarap siya kay Ethan at nagutos, ayusin mo ang isang meeting. Gusto ko siyang makita. Oo, Mr. Graham. With that, umalis na si Ethan at pumasok na sa trabaho. Benjamin, nag-aalala si Erisa na baka maging desperado si Dana. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong maayos ang lahat at hindi niya hahayaang maglabas ng anumang impormasyon. Isang masamang tingin ang sumilay sa mga mata ni Benjamin. Si Ethan at ang iba ay nag-iimbestiga sa buong gabi, ngunit walang balita. Wala siyang ideya kung kailan matatagpuan ang bata. Habang tumatagal, mas mapanganib para sa bata. Ang pinakamabilis na paraan ay ang direktang tanungin si Dana. Naniniwala si Erisa na may kakayahan si Benjamin na gawin iyon, kaya sa huli, pumayag din siya. Mr. Graham, handa na kami. Tuloy na tayo. Ulat ni Ethan. Tumango si Benjamin at tumayo para lumabas ng study. Walang magawa si Erisa kundi ihatid muna ang mga bata sa almusal bago sila ipadala sa paaralan. Nang dumating, si Benjamin sa bilangguan, hindi pa oras para bisitahin. Gayunpaman, natanggap na ng mga warden ng bilangguan ang kanilang mga tagubilin kanina, kaya inilabas na nila si Dana. Nandito ba si Erisa? Tuwang-tuwa si Dana. Siguradong sumuko na ang babaeng iyon. Walang sumagot sa tanong niya. Naghintay at naghintay si Dana, ngunit walang bakas ng Erisa. Bakit wala pa siya? Si Erisa ba talaga? Darating kaya si Erisa ng ganito kaga para makita ako? Mukhang hindi pa visitation hours. Nang malapit na ang oras, nagsimulang mabalisa si Dana. Naramdaman niya na baka si Benjamin ang bisita niya. Sa sandaling lumitaw si Benjamin, si Dana ay parehong natakot at masaya. Benjamin, nandito ka ba para ilabas ako? Alam kong mali ako. Patawarin mo ako. Walang emosyong tumingin sa kanya si Benjamin. Kabanata 379. Gusto mo ilabas kita dito? Panunuya niya, itinago mo ang anak ko sa kung saan. Ano bang iniisip mo na ilalabas kita dito? Namutla agad ang mukha ni Dana. Napatingin siya kay Benjamin na may takot. Alam niya, yung dagwang Erisa. Hindi ako makapaniwalang sinabi niya kay Benjamin.
Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Mabilis na nabawi ni Dana ang kanyang kalmado at itinanggi ang akusasyon. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata. Benjamin, huwag kang makinig sa sinabi ng babaeng iyon sa iyo. Nagsisinungaling siya sa iyo. Sinubukan ni Dana na pailan si Erisa. Sa nakaraan, ang kanyang pagtatangka ay maaaring gumana. Gayunpaman, alam na ni Benjamin ang kanyang tunay na kulay sa ngayon. Ngumisi siya, Dana, mas mabuting sabihin mo sa akin ang totoo. Nahubusan na ako ng pasensya. Bakas ang gulat sa mga mata ni Dana. Benjamin, pwede mo ba akong ilabas dito? Basta palabasan mo ako, sasabihin ko sa'yo. She's trying to bargain with me. Isang nakamamatay na aura ang sumilay sa mga mata ni Benjamin. Sa paggunita sa lahat ng mga pagkakataon na niloko siya ni Dana, nagalit si Benjamin. Inabot niya ang isang kamay niya at sinakal siya. Malakas niyang pinipisil ang leeg niya na lumalabas ang mga ugat sa kamay nito. Nang makita ni Dana kung gaano ang galit ni Benjamin, ang kanyang takot na mukha ay naging pula at pagkatapos ay kulay ube. Hayaan, tulong. Walang ibang tao sa interrogation room maliban sa kanila ni Benjamin. Kahit makasigaw si Dana, walang lalapit at ililigtas siya. Gusto talaga siyang sakalin ni Benjamin hanggang mamatay, ngunit nagbago ang isip niya sa pag-iisip tungkol sa nawawala niyang anak. Sa pinakahuling sandali, binitawan niya ang kanyang kamay. Natambas si Dana sa lupa at sobrang nakakaawa. Ilang sandali lang bago bumalik sa normal ang paghinga niya. Muntik na siyang mapatay ni Benjamin. Natakot si Dana sa isang sulok ng silid. Siya ay nanginginig ng husto at maingat na tiningnan si Benjamin. Naglabas si Benjamin ng panyo at pinunasan ang kamay bago itinapon sa isang tabi. Ang paghamak at pagkamuhi nito sa kanya ay labis na ikinagalit ni Dana. Gayunpaman, sa sandaling iyon, mas nahihigitan ng kanyang takot ang kanyang pagkasira ng puso. Sa sandaling iyon, si Benjamin ay nakakatakot gaya ni Hades. Humarap siya sa kanya at tinitigan siya ng may pang-aalipusta. Isang pagkakataon lang ang bibigyan ko. Kahit hindi mo sabihin, hahanapin ko pa rin ang batang iyon. Ngunit kapag nangyari iyon, huwag kang umasa na mabuhay pa. O iniisip mo ba na ang pamilya Adams ay makakalaban sa akin? Nang makita ni Dana na siya ay naging walang puso hindi tulad ng mga unang araw, ang kanyang mukha ay namutla. Iyon lang ang pagkakataon niya para makiusap kay Benjamin na palayain siya sa kahindik-hindik na lugar na iyon. Benjamin, kung papaalisin mo ako dito, sasabihin ko sa iyo kung nasaan ang bata. Hindi ko siya sinaktan. I swear, please maniwala ka sa akin. Ngumisi si Benjamin. Magaling si Dana. Sa panahong ganito, gusto pa rin niya akong paglaruan. Ang lakas ng loob mong i-set up ako. Ano bang iniisip mong paniniwalaan kita? Sa ganang kanya, kung may lakas ng loob si Dana na abusuhin si Gavin, iniisip niya kung ano ang gagawin nito sa kabilang bata. Malungkot ang gwapong mukha ni Benjamin nang sumagi sa isip niya ang bagay na iyon. Kung sasaktan mo siya, hindi kita papakawalan. Sabihin mo sa akin. Nanginginig sa takot si Dana. Patay na ang batang iyon. Paano ko malalaman kung nasaan siya? Ngunit, kapag nalaman ito ni Benjamin, tiyak na mamamatay ako sa isang kakilakilabot na kamatayan. Kinilig si Dana sa naisip. Nawala ng pasensya si Benjamin at kinuha ang kanyang telepono. Kunin ang Adams Group. Nanlaki ang mga mata ni Dana sa takot, at gumapang siya hanggang kay Benjamin. Hinawakan niya ang mga binti nito at nagmamakaawa sa kanya. Benjamin, mangyaring huwag gawin ito sa akin. Mangyaring iligtas ang aking pamilya. Sinipa siya ni Benjamin sa gilid, at malakas na nontog si Dana sa pader. Sa isang ubo, tumalsik siya ng dugo. Benjamin, pabayaan mo na ang pamilya ko, sasabihin ko sa'yo. Sasabihin ko sa iyo. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata at tinignan siya ng masama. Hindi ko alam kung nasaan ang batang iyon. Napansin ni Dana ang mapanganib na pagkinang sa mga mata ni Benjamin, at nang may panginginig, nagpatuloy siya, I'm so sorry. Nawala ko siya, totoo naman. Originally, dalawa sila. Pagbalik ko pagkabili ko, nawala yung isa. Kahit anong tapang ko, hindi ako maglalakas loob na itago ang anak mo. Kung dinala ko silang dalawa sa iyo, magiging mas masaya ka. Si Benjamin ay mukhang lilipulin siya doon at pagkatapos, nagpatuloy si Dana sa takot sa kanto. Kabanata 400. How dare you still try to fool me? Napatindig ang buhok niya dahil sa dugong mata ni Benjamin. Natarante si Dana nang makita ang nakamamatay na tingin sa mga mata nito. Hindi ko ginawa. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Malakas na umiling si Dana,
at nanginginig siya ng husto kaya nanginginig ang kanyang boses. "Di Benjamin, mangyaring huwag mo akong patayin." Sa sobrang takot ni Dana ay nahimite siya. Sinulyapan siya ni Benjamin ng may time na paghamak bago naglakad palayo. Talagang gusto niya itong patayin, ngunit hindi pa ito ang oras. "Mr. Graham, nakakuha ka ba ng anumang impormasyon?" Tanong ni Ethan nang makita niyang nag-walk out si Benjamin. "Bantayan mo sila," bilin ni Benjamin. Pagkatapos ay umalis siya sa kulungan. "Oo, sir." Sinundan siya ni Ethan palabas at agad na inayos ng mga tao na bantayang mabuti si Dana at ang pamilya Adams. Samantala, ipinaaral ni Erisa ang mga bata. "Mommy, susunduan mo ba kami mamaya?" Nakakapit si Jessie sa kanya. Napaluhod si Erisa at inayos ang damit ni Jessie. "Oo, susunduan ko kayong lahat ngayon. Sinira ko ang pangako ko kahapon. Kailangan kong bumawi sa kanila." Inayos din niya ang mga damit para sa iba pa niyang mga anak. "Sige na, Mommy, bye-bye." Nakangiting kumaway si Gavin kay Erisa, gayon din ang kanyang mga kapatid. "Mommy, bye-bye. Bye, sweethearts." Napangiti si Erisa ng buong pagmamahal habang kumakaway sa kanyang mga anak. Magkahawak kamay silang 5 at sabay na pumasok sa school. Sumakay lang siya sa kanyang sasakyan pagkatapos niyang matiyak na ligtas silang nakapasok. Tumawag si Erisa kay Benjamin. Sinagot ang tawag ng matapos ito. "Hello." Ang malalim at pamilyar na boses ay umalangaw sa kanyang mga tainga. "Benjamin, paano nangyari?" Huminto muna si Benjamin bago sumagot, "Wala akong nalaman." Napaupo si Erisa sa kanyang upuan, at baka sa mukha niya ang pag-aalala. Kahit ng personal na magtanong si Benjamin, nabigo pa rin siyang makuha ang sagot mula kay Dana. "Benjamin, bakit hindi mo siya pakawalan?" Sa paglipas ng mga araw na walang palatandaan ng bata, hindi mapakali si Erisa. Ang pag-iisip na ang bata ay naghihirap sa isang lugar ay natigilan siya sa pag-aalala. "Walang silbi kahit palayain natin siya." Hininaan ni Benjamin ang boses bago nagpatuloy, "Umuwi ka muna. Aayusin ko ang mas maraming tao at palawakin ang lugar ng paghahanap." Kinakagat ni Erisa ang kanyang lobby dahil sa kaba. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, ang mga larawan ng batang inaabuso ang pumuno sa kanyang isipan. Hindi ako pwedeng maupo at maghintay. Kailangan kong pumunta at hanapin siya." Kinalma ni Erisa ang sarili at sinabihan ang tsuper na magmaneho sa mga kalsada habang sinusubukan niyang hanapin ang bata. Nang makita niya ang ilang mga bata na naglalaro sa playground, bumaba siya ng sasakyan. Lalong nagpanik si Erisa nang makitang wala sa mga bata ang kanyang anak. "Sweetheart." Bigla siyang nakakita ng isang bata na kamukha niya. Sumugod siya at pinatalikod ang bata. Nang makita niyang hindi siya iyon, nahulog ang puso niya. Natakot ang batang iyon kaya napaiyak siya. "Anong ginagawa mo? Tumigil ka sa paghawak sa anak ko. Lokong babae." Kinawian siya ng magulang ng bata bago mabilis na binuhat ang bata at naglakad palayo. Nang makita ng bodyguard ni Erisa ang kanyang nag-aalalang ekspresyon, pinayuhan siya nito, "Miss York, uwi na muna tayo. Hindi ito magandang paraan para maghanap ng sinuman. Hindi, kailangan ko siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Kung hindi, aabuso siya." Napaluha si Erisa, at muling bumalat sa kanya ang pangamba. Nang makita siyang ganoon ng kanyang bodyguard, sinabi niya kay Benjamin, "Mr. Graham, ayaw umuwi ni Miss York." Hinahanap niya ang bata sa buong kalye. Nang makarating si Benjamin sa kanila ay parang baliw na babae si Erisa. Hinanap niya ang bata nang walang patutunguhan. Lumapit ito sa kanya at hinayla siya papunta sa sasakyan. "Bumalik ka sa akin. Bitawan mo ako. Gusto kong mahanap ang anak ko." Nagpupumiglas si Erisa. Siguro, naglalakad sa kalye ang syota ko. Nang makakita siya ng ilang batang pulubi, lalo siyang nagpumiglas. Nawala ang kamay ni Erisa sa kamay ni Benjamin, at sinugod niya ang mga batang pulubi. Isa-isa niyang tiningnan sila ng mabuti. Hindi. Nakakita ka na ba ng batang ganito?" Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita sa mga batang pulubi ang larawan ng kanyang 5 anak. Umiling sila. Namumula ang mga mata ni Erisa. "Nasaan ang syota ko?